The Lord God took the man and put him in the garden at ang sabi sa kanya, makakain mo lahat ng bunga ng punong kahoy sa garden, pero yung bunga ng knowledge of good and evil, wag mong kakainin. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Tingnan niyo po ang sabi ni Lord, you shall surely die. Walang sala, mamamatay ka pag kinain mo. Pero ayon po sa Biblia na binabasa natin, kinain ni Eva, pagkakain ni Eva, binigay kay Adan, pero buhay sila. So ano yung tinatawag na kamatayan doon? Ang tinatawag pong kamatayan doon ay yung tinatawag na spiritual death. Kamatayan ng kanyang espiritu. Bakit? Kasi yung time na yun, nung nawala sila sa paraiso, yun yung symbol na sila ay nawala sa presensya ng Diyos. So, ibig sabihin ng spiritual death, nalayo tayo sa Diyos. Nalayo tayo spiritually. So, ano nangyari sa tao? The wages of sin is death. Tingnan nyo. Ano natira? Yung espiritu nyo buhay pa, nakikipag-communion sa kay Lord. Kausap niya si Lord doon sa garden. Tama? Kaya lang, nung kinain nila yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, ayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Bible, you will surely die. Ano natira sa tao? Yung kanyang kaluluwa, tsaka yung kanyang katawan. So, nasa ng spirit, nawalan ng access sa Diyos. Ibig sabihin, nawalan ng kapangyarihan ang tao na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis na makipag-ugnayan kay Lord. So, ano natira sa tao? Yung soul. Ano yung soul? Mind, will, and emotion. Yung mind tsaka will, yun yung pinakamatinding kalaban ng Diyos sa buhay ng tao. Bakit? Kasi yung kaluluwa, tawag yan sa ibang translation, flesh, makalaman. Ibig sabihin, makasarili. Kasi lahat yan nakasentro, ang soul nakasentro sa sarili niya. Yung kanyang kaisipan, yung kanyang desisyon, yung kanyang will, lahat yan naging personal para sa kanya. Nakalimutan niya si Lord.